anak kong Diyos. Ang sino mang naglilingkod upang sa akin sumunod, ay tunay na itatampo sa kaligayahan ng Diyos ng mahal na anak kong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalawa ay lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa, ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napopuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon ako'y nababagabag, sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanyang isang anghel. Sinabi ni Jesus, "Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ng sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. Ito ang pakiusap ng mga Griego sa mga alagad ng ating Panginoon. Ibig po naming makita si Jesus. Out of their curiosity, they wanted to see the Lord. They must have heard a lot of things about Jesus. And now, they wanted to see with their own eyes who this Jesus is. Sino nga ba talaga ang Kristong ito? Sino nga ba at ano ang kanyang ginagawa sa mga tao bilang paglilingkod niya? Today, we are entering the 5th Sunday of Lent. Ito ang huling linggo ng ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. And very noticeably, nakita natin na ang lahat ng mga imahe ng simbahan, maliban sa nalalapit na kapistahan ni San Jose at gayon din naman sa inang nagdadalamhati, ang mga imahe ay natatakpan na ng kulay violet na panakip. Tila ang liturhiya natin ay nagtatago, samantalang ang mga Griego sa Ebanghelyo nagsasabi,
Ginoo, ibig po naming makita si Jesus. At ang Jesus, ang imahe na meron tayo, ay tila naman nakatago simula linggong ito hanggang sa darating pang linggo sa mga mahal na araw sa buhay ni Jesus. Mga kapatid, bagamat ganito ang tagpo ng ating ebanghelyo at ng ating liturhiya, nais ipakilala ng Panginoon ang kanyang sarili. At nais ipakita ng Panginoon ang kanyang sarili sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Sa lahat ng binyagan dito, inaasahan ng Panginoon na tayo ang magpapakita sa mundo kung sino ang Diyos na ating sinusundan. At paano natin maipapakita ang Panginoon? Una, ang ginamit na talinhaga ng Panginoon ay malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Nakikita ang Panginoon sa mga taong namamatay sa kanilang pagiging makasarili. Nakikita ang Panginoon sa mga taong may kabutihan sa puso dahil inuuna nila ang ibang tao. Mahirap makita ang Panginoon sa mga taong mararamot. Katunayan, ang nasasabi natin, kapag ang tao'y sadyang maramot, naku Father, pagkadamot-damot ng aking hipag, kakaunting pagkain lang, hindi pa maibigay. Dinudugtungan pa natin, isaksak niya na nga yan sa kanyang baga. At tila, akala natin, sa sobrang galit natin, yun ang nasasabi natin. Hindi naman niya madadala yung pagkain na yan. Hayaan niya na nga't dalhin niya hanggang sa siya'y mamatay. Hindi mapagbigay ang tao kung puro sarili lamang niya ang inuuna niya, ang kanyang mga pangangailangan, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga kagustuhan, ang mga nais makamit sa kanyang buhay. Kaya yung taong maramot, hirap magbigay dahil puro sariling pangangailangan ang pangunahin sa kanya. Gayun din naman kapag ang tao'y mapagmataas, any proud person we hate to see. Ayaw na ayaw natin ang mayayabang. Kaya nga kuminsan ang nasasabi naman natin sa kanya, sana bumagsak din ang taong ito nang maranasan niya kung paano magpakumbaba. Ang taong mayabang ay mahirap kakitaan ng Panginoon sapagkat ang taong mayabang ay makasarili rin. Walang ibang magaling sa kanya kundi ang kanyang sarili. Walang ibang mahusay, walang ibang magandang opinyon maliban sa kanyang sarili. Kaya nga ang yabang-yabang niya. At napapasabi na lang tayo, sana bumagsak din ang taong ito sa kanyang buhay. Ang taong matigas ang puso, ang taong hirap na magpatawad, kadalasan din ay hindi marunong lumapit sa kanyang kapwa upang matutong pakinggan ang hinaing ng iba. Makasarili ang taong hirap magpatawad dahil para sa kanya, ang sariling pakiramdam lamang niya ang mas mahalaga. Ang kanyang nararanasan, ang kanyang emosyon, wala na siyang ibang iintindihin pa maliban sa kanyang sariling galit at hindi niya titignan ng ibang tao kung ito ba'y naperwisyo niya o hindi. Kaya ang nasasabi natin, kapag hirap magpatawad ang isang tao, sana makahanap din siya ng katapat niya. Sana makakita rin siya ng tao na hindi magpapatawad sa kanya upang maramdaman niya kung gaano kahirap ang hindi magpatawad. Mga kapatid, malinaw ang paalala ng Panginoon, kailangang mamatay sa pagiging makasarili ang tao, mahulog sa kanyang mataas na kinalalagyan upang matutong ibigay ang sarili para sa ibang tao. Idinugtong ng Panginoon sa ating ebanghelyo
ang labis na nagpapahalaga sa kanyang sarili. It's not bad to care for ourselves. What is not good is to excessively care for ourselves alone. Yung puro sarili lamang na iniisip at iniintindi at wala ng lugar ang ibang tao. Hindi natin kakikitaan ang Panginoon sa mga ganitong uri ng tao. Makikita natin ang Panginoon sa mga taong mabababa ang puso, sa mga taong mapagpakumbaba, sa mga taong marunong tumulong, sa mga taong marunong magbigay. Kaya nga ang nasasabi natin sa kanila, naku, pagpalain ka ng Panginoon sa iyong kabutihan. Naku, sana dugtungan pa ng Diyos ang iyong buhay dahil napakabuti mo para mas marami ka pang taong matulungan. Pero sa mga tao na puro sarili ang iniisip, mahirap makita ang Diyos. Sa mga tao na ang pinapakita ay pagbibigay ng sarili, damang-dama natin at nararanasan natin ang Diyos sa kanila. Doon unang makikita ang Panginoon sa mga taong namamatay sa pagiging makasarili upang matutong ibigay ang sarili sa paglilingkod sa kapwa. Pangalawa, idinugtong ng Panginoon, dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. Saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Makikita ang lingkod ng Panginoon, makikita ang Panginoon sa mga tao na hindi tumatalikod saan man siya dalhin ng Panginoon. Let us recall that the disciples of the Lord were chosen when they were in Galilee. Kaya nga si Philip ng taga Bethsaida, Galilea, matatandaan natin na sa lawa ng Galilea, nandoon ang mga pangunahing alagad ng Panginoon, ang mga mangingisdang magkapatid na sina Pedro at Andres, ang magkapatid na Santiago at Juan. They were called when the Lord saw them along the lake of Galilee. At tinawag sila ng Panginoon upang sumunod sa Kanya. At sa pagsunod nila sa Kanya, nakita nila ang Panginoon na gumagawa ng himala, nangangaral sa mga tao, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling sa may sakit. They were so amazed at the Lord. They admired the Lord so much that they wanted to follow Him wherever the Lord goes. Saan man pumupunta ang Panginoon, sinasamahan nila sapagkat alam nila na kahanga-hanga ang kanyang ginagawa sa Galilea. Pero hindi lamang sa Galilea pupunta ang Panginoon. Papunta na ngayon siya sa Jerusalem. At sa Jerusalem, haharapin niya na ang kanyang krus. Sa Jerusalem, mabigat na karanasan ang makikita ng mga alagad. Would they be ready to go with the Lord in Jerusalem? Or would they simply stay in Galilee? At ito ang maging alagad. Dito nakikita ang tunay na alagad. Dito nakikita ang Diyos sa mga tao na hindi lamang sa saya ng buhay, sumusunod sa Panginoon, pero maski sa krus ng kanilang buhay, ay handang sumunod sa Panginoon. Minsan magugulat ako, buong pamilya nagsimba. Father, kumpleto po ang aming pamilya ngayon kasi nais naming magpasalamat at nakapasa ang aming kapatid sa board exam. The following week, nakita ko, iisa na lamang ang nagsisimba sa pamilya. Naku, Father, wala po yung pamilya ko ngayon. Kasi po, Father, abalang-abala kami at magpepiesta na. Iginagayak po namin ang buong bahay. Dati-rati buong pamilya ang kumpleto nung si nanay ay may sakit at hinihiling na gumaling. Nang gumaling na si nanay, hindi na naman kumpleto ang pamilya. At ang sabi, naku Father, kailangan namin magtrabaho lahat kasi marami kaming dapat bayaran, kaya marami kaming dapat trabahuhin, kaya hindi kami nakapagsimba ngayong linggong ito. Sa kasayahan ng buhay,
When prayers are answered, naroroon at napakadali nating sumunod kay Kristo. Pero kapag krus na ang dumarating sa buhay, kapag meron ng paghihirap sa buhay, when difficulties and setbacks of life come in, hirap na tayong sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, hindi lang tayo alagad ng Galilea, alagad din tayo ng Jerusalem. Sa paghanga kay Kristo at sa pagharap sa krus, dapat tayo magpatuloy sa pagsunod sa Kanya. At nakikita ang Diyos sa mga taong ang pananampalataya matibay, hindi sumusuko, matatag sa hamon ng buhay, humaharap sa krus na dumarating sa Kanya. Ito mga kapatid ang paalala sa atin. Sabi ng mga Griego, Ginoo, nais naming makita si Jesus. Saan natin makikita si Jesus? Una, sa mga taong may mabubuting kalooban, gumagawa ng mabuti dahil handa silang mamatay sa kanilang pagiging makasarili. The time that we die from our selfishness, that is the time that we will surely do good for others. At pangalawa, makikita ang Panginoon sa taong may matitibay na pananampalataya. Hindi lamang sila alagad kapag ang buhay ay madali, pero sa krus na kanilang kinaharap, nananatili sila sa kanilang pananampalataya at damang-dama ng mga tao, may Diyos sa buhay ng taong ito dahil hindi siya bumabaliktad sa gitna ng pagsubok. Hilingin natin mga kapatid na sa ating buhay bilang mga Kristiyano, makita ang Diyos. Dahil mabubuti ang ating mga gawa, dahil matitibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen.